lahat ng taga-suporta ni Senator Marcoleta at sa lahat ng iskumbro ng Pilipinas. Isang pinagpalang gabi sa ating lahat. Sabi nila, may kaso daw ng plunder. Kakasuhan daw ng plunder si Senator Marcoleta. Malinaw ang batas. Malinaw ang batas. Alam nila yan. Alam ng mga abogado lahat ng Pilipinas. Walang kaso ng plunder dito dahil unang-una, hindi public funds ang pinag-uusapan dito. Ang plunder ay kaso para doon sa pagkamkamo ng salapi ng taong bayan, hindi ng pribadong mamamayan. Yan ay hindi ill-gotten kasi nga yan ay donasyon. Ginastos yan para sa eleksyon. Walang matitira kay Senator Marcoleta dyan dahil inumos yan. Pero ito patuloy na ginigipit tayong lahat, pati ang ating mga kapatiran, lalo na si Senator Marcoleta, dahil sa ano? Dahil siya ay tumitindig sa katwiran. Ang tingin nila sa inyo, maliit lang kayo. Tayong lahat, kayang-kaya nilang durugin. Meron ako ikukwento sa inyo. Sa isa daw kabundukan, dumating ang balita, sabi babagsak na ang langit. At merong isang ibon, ang pangalan niya Rodante. At umikot si Rodante doon sa buong bundok, sa buong kagubatan at sinabihan niya lahat, magsipagtago kayo, babagsak na ang langit. At nung nasabihan niya na lahat, humiga sa lupa si Rodante at itinutok ang kanyang mga paa sa langit. At nadaanan siya ng usa. At sabi ng usa, sabi mo babagsak ang langit? Sabi niya, oo. Eh bakit nakahiga ka dyan? Sabi niya, sasaluhin ko ang langit. Sabi niya, sira ka ba? Madudurog ka pag sinalo mo ang langit. Ang sabi ni Rodante, alam ko, pero gagawin ko ang lahat ng aking magagawa. Ang tingin nila sa inyo, mga pipit lang kayo. Maliliit tayong lahat. Ay, yan silang hikayan. Mga Duterte supporters lang yan. Mga supporters lang yan ni Rodante Marcoleta. Kaya nating durugin yan. Babagsakan sila ng langit sa kapangyarihan ng mga nasa Malacanang, ng ombudsman, ng DOJ, ng kapulisan, ng kasundulan. Ginagamit nila yan sa atin. Yun ang panakot sa atin. Babagsakan tayo daw ng langit. Pero ang sabi natin, kagaya ni Rodante, yung maliit na ibon, ibagsak nyo na ang langit, pero pipigilan namin kayo. Susubukan namin ang lahat ng aming magagawa. Noong 1896, sumigaw ang ating mga katipunero sa pamumuno ni Andres Bonifacio. Pinunit niya ang sedula. Ngayon, magpupunit tayo ng warrant of arrest. At pagkamunit ng sedula, sumigaw si Andres Bonifacio sa mga katipunero. Ang sabi niya, hawak lang mga tabak, mga sibat, pero puno ng tapang ang mga puso. At sumigaw siya ng, sugod! Kaya niyo bang sumigaw ng sugod ngayon? Testingin natin. Sa aking hudyat, sa pagtaas ng aking kamay, sabay-sabay sisigaw kayong lahat ng isa ba? BBM! Malacanang! Ombudsman! Pakinggan ninyo ang tinig ng bayang inyong inabi. Ngayon ay nagngingit-ngit sa galit. Sabay-sabay sumisigaw! Pakinggan ninyo ang tinig ng mamamayang inyong pinagnakawan. Ang mga bayan ng mamamayan na ito ngayon ay nagpupulo sa galit ng hihingi ng katarungan. Sabay-sabay sumisigaw! Nasa harap niyo ngayon ang sambayanang Pilipino, hindi iisa, sama-sama, we are one! Bago matapos ang ating mga pagtitipon ito hanggang sa mga susunod pang araw, dadagundong sa tainga ng mga nasa kapangyarihan
ang tinig ng mga tao sa araw na ito. Gusto ko hindi sila makatulog. Mapanaginipan nila ito gabi-gabi. Hanggang Canada, maririnig ni BBM ang boses ng mamamayan. Sabay-sabay! Sugar! 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 Magandang gabi po sa inyong lahat! Ang hindi po napakinggan ay ang sa loobin ni Atty. Jubilarte. Salamat po. Magpayong po kayo. Baka po umaambo na.